tindahan at gawaan ng pansit bato. Nakaraang araw pa nga ito nang pumunta kami dito sa dagat ng Sorsogon, at nang pumunta nga kami dito sa tabi ng dagat ay napaka low tide, napakalayo talaga ng tubig. Kaya nga pala ako pumunta dito sa dagat dahil nga ibababad ko itong sugat ko dito sa tubig. Dahil nga sabi nila ang tubig dagat daw ay magaling magpahilom ng sugat. Kaya lang nung pumunta na nga ako dito sa tabi ng dagat, napakalaki naman ng low tide, ang layo ng tubig. Meron naman dito tubig sa tabi, kaya lang medyo mababaw na at saka madumi pa ito. Doon pa talaga sa unahan ng malinis na tubig. Medyo malayo-layo nga pag nilakad bago makarating doon sa malalim na tubig. Kaya naman ang ginawa ko nga, naghanap na nga ako dito sa mababaw ng malinis na tubig para dito ko na lang hugasan ang sugat ko. Kahit papano mababad na ito sa tubig dagat at mahugasan na rin. Dahil kung hihintayin ko pa nga mag high tide ito, aabutin pa ng mga ilang oras bago umabot dito ang tubig sa gilid. At pag uwi ko nga dito sa bahay ng pinsan ko ay may nadatnan nga ako na may bagong huli ng alimasag. Malalaki nga ito at matatabang alimasag. Ang tawag nga niyan dito sa Bicol ay mga kasag. Pag marami, pag isa lang, kasag lang, charot lang. At ito nga si Lola, sayang nga daw dahil nga nakabili na nga raw siya doon sa kabila ng alimasag. Kanina kasi wala pa itong mga alimasag na to. Nang pauwi na nga kami nito, dumaan nga pala kami dito sa pagawaan ng pansit bato. Dito nga lang pala yan sa San Miguel Crossing, Bato, Camarines Sur. Ngayon ko lang nga nalaman na kaya pala tinawag itong pansit bato dahil itong lugar nga ay Barangay Bato. Kaya pala dito pinangalan itong pansit. At matagal na nga rin pala talaga itong pansit bato na to dahil nga nagsimula pa ito 1940 na pagmamay-ari nga ni Pedro de Claro Sr. Ngayon alam ko na kung bakit tinawag itong pansit bato. Mura nga lang pala dito ang mga pansit bato at iba-ibang klase nga na pansit ang meron dito. Meron nga rin pala sila ditong tinda ng mga pangpasalubong tulad nga ng banana chip at pili nut at marami pang pagpipilian na iba. Pagkatapos nga nila mamili dito ay diretso na nga kami sa sasakyan dahil nga medyo malayo-layo pa nga babiyahihin namin, mga ilang oras pa bago makauwi ng bahay. At ito nga mga idol ay nakita ko kung paano gumawa ng wrapper. Ganito lang pala kabilis gumawa ng wrapper mga idol, ngayon ko lang nalaman talaga ito. Kaya pala malasa ang Shanghai at lumpia dahil nga ganito ang paggawa ng wrapper. Nakababad pala ito sa kamay, charot lang. Ganito daw pala talaga ang paggawa nitong wrapper, ay veterans nga ito si tatay na paggawa ng wrapper dahil nga bilog na bilog ang pagkagawa nito. Kinabukasan na nga pala ito, mga bandang hapon na nga ito at maganda nga ang panahon nga sa mga oras na ito. At nakaupo nga lang ako dito sa balkonahe at ito nga ang dalawang motor lang. At ito nga si madam dahil nga wala pang trabaho kaya naman natanggap muna ito ng mga labada. Charot lang. Habang nakaupo nga ako dito sa balkonahe ay nakita ko nga itong makulit na bata nag-harvest ng bulaklak. Hoy! At nung narinig nga yung sigaw ko ay napatingin yung bata kaya naman tumakbo na nga lang siya. May dala pa ngang itak at puputulin nga sana yung bulaklak. Hindi kasi napansin ni mama dahil nga nakatalikod siya. At dahil nga wala magawa dito sa bahay kaya naman tamang upo lang dito sa labas. Hanggang dito na nga lang pala ang video ko mga idol, kaya naman bye bye.